Pero yung isang reactor yung feeling close na close sa alam niya lahat na may CCTV siya doon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Parang nurse din yata yun eh. Sampalin ko kayo ng personal. Ganun lang yun. Kaya dapat sabihin mo yung tama lang sa ating lahat. Dami akong nabasa ng mga about sa issues na to. Yung issues na to, maraming gulo, maraming sausaw, maraming lahat. Hindi alam yung mga katotohanan, so puro salita lang, oh ganyan, meron agad assumptions. So yung mga reactors dyan, dapat hindi dahan-dahan din kayo. Tingnan nyo yung meron ba kayong evidences kasi nagbibigay kayo ng ng mga trauma sa isang tao. Buti ako, isa akong nurse, alam ko yung mga ganyan na pag-aralan ko din yung mga subjects dyan sa psychology, so alam ko na kung paano i-handle yung mga ganyang bash. Kasi sanay na tayo dyan. Dahil bago tayo pumasok sa ganitong industry, alam natin na may ganyan. Kaya, no, hindi nyo ako kaya sa mga ganyan. Kaya pwede rin nating interview yung mga sa team. Kaya, baka punta ako dyan sa Davao. Mag-uusap-usap kami. Siyempre, kahit naman anong nangyari, magkakaibigan pa rin kami. Hindi mawawala. Magkakaroon ng lamat, pero hindi yun ang tinitingnan ko. Tinitingnan ko yung saan kami nang galing ko. Ganyan. Kung may nagawa man, magbigay ng pasensya or mag-sorry kasi may nagawa mang kasalanan or gano'n na sa tingin ng bawat isa meron nagawang mali. So, nagpatawad. Yun naman yung si Lord nga nagpapatawad tayo pa kayang mga anak niya. Yan, nakausap ko rin si yung isa sa original na PB team na unang kasama ni Sir Paul. Yan, sabi ko sa kanya vlog ka ulit and sana makasama ulit siya kay Sir Paul. Sobrang tagal na ng panahon dahil magkasama-sama and then malay mo. Grabe naman yung mga bashers. Sobra naman itong mga sinasabi ng iba. Sobra yung panlalait. Kung ano agad yung mga hinusgahan agad yung tao. Dapat hindi tayo ganun. Kasi minsan kayo nagdudulot ng for example, di ba, may nabalitaan kayo. Daming bash nung isa sa anak ng celebrity. Nagkaroon tuloy siya ng mga thoughts na tapusin na yung kanyang naalala niyo ba yung isang sikat na celebrity may anak. Tapos mahirap sabihin kaya papatigil ako magsalita. Kasi sobrang sakit din kung i-open ko dito sa platform natin. Maalala ulit yung mga nangyari sa kanya. Nagpakamatay yung anak niya. So sa mga simple bash lang. Kaya maging responsible po tayo sa mga bash nyo. Kasi hindi lahat katulad kong strong. Kahit anong yung papalagang kayo. Kahit saan tayo magkita. Gusto nyo meet ups tayo Sabihin nyo lahat sa mukha ko yung mga binabash nyo. Deal ako dyan. Sanay tayo dyan. Sasagutin ko lahat face to face. Mga gusto nyo malaman. At huwag kayo masyado kasi mambato ng mga ganong kabigat. Kasi hindi nyo naman alam. At wala rin naman kayong ebidensya. Mga haka-haka lang ang meron kayong hawak. So huwag kayong assuming. Lalo na, di ba, napapanood nyo lang yung mismong video, ganyan. Yung behind the scene na wala kayo dun sa actual na nangyari. So hindi nyo alam kung ano ba talaga. Kaya dahan-dahan tayo sa mga salita na pwedeng maging cause ng, di ba, buhay na yung nagiging kapalit sa mga bash nyo. Kaya naiyak. Meron ditong mga positive naman na nakasuporta. Masyadong masakit kasi yung merong isang reactor yung feeling close na close sa alam niya lahat na may CCTV siya doon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Parang nurse din yata yun. Pwede ko naman hangunin siya ng debate kung nurse siya. O di iwan naman tayo. Mga hanggang title ka lang. Dudurugin kita kung gusto mo ng debate. Yung mga reactor dyan na feeling magaling. Basta kung may evidences kayo, harap nyo sa mukha ko. Para maganda-ganda labanan. So sa mga bashers dyan na malulupit, be responsible for your comments kasi pwedeng mangyari ang mga hindi natin inaasahan. Maging sandata yung mga comment nyo sa isang buhay na napakahalaga. Kaya yung mga comments nyo, bago kayo mag-put dyan sa social media, tingnan nyo muna, totoo ba to? May ebidensya ba ako? Di puro daldal ganun. Kung puro kayo ganyan, di magamunan tayo harapan. Di ba tayo kung may evidence ka, show it to me. Hindi yung puro daldal dyan. Sabagay, gusto nyo kumita sa social media, so puro daldal lang talaga yung negative, ganyan. Para kayo maging bunga or kayo na magiging topic kasi kayo may mabunganga doon, mga negative lahat. Maraming assume, maraming mga hula, haka-haka. Kayo na mismo ang gustong sumikat sa social media na to. Dahil kayo, may sinabi si ganyan, hindi ko babanggitin pangalan mo kasi sisikat ka lang.
sinabi ni ganyan, sobrang lupit naman ang sinabi niya. Sobrang sakit naman sa isa na pwedeng na maging o pwedeng maging cause. Di ba? Ng isang napakahalagang buhay. Alam niyo na yun. Pwedeng maaaring matrauma yung isang tao, pwedeng magpakamatay dahil sa mga daldal mo na wala namang kakwenta-kwenta, wala namang ka-ebidensya. Di ba? Kaya mag-isip muna kayo. Kung wala kayong isip at gusto niyo lang ng pera dito sa social media, hindi magkita-kita tayo. Parang mapagsasapak ko kayo, pagsampalin ko kayo ng personal. Ganun lang yun. Kaya dapat sabihin mo yung tama lang. Kasi napaka ano na yung ginagamit mo mga words eh. Sobrang lalim, sobrang bigat. Hindi nyo alam, nagkukos na kayo ng trauma. Doon sa mga taong pinagsasabihan nyo, kahit ako naman, kung sabihan nyo ako ng ganyan, hindi nyo ako matitibag. Plus 10 pa kayo. Baka daling ko pa kayo sa langit. Kaya yung bunganga mo, medyo ayusin mo. Kala mo naman, ikinaganda mo o ikinasikat mo yung mga ganong mga words mo na ano. Kailangan i-spread love. Kung merong mga nakita kayong mali, just give advices. Hindi yung, yan, dudurugin mo lalo, ganyan, daming paratang, ito na nangyari. Wala nang nangyari. Parang assuming ka lang na, ito nangyari, gano'n, napakasama na niya. Naging cheater na. Naging cheater yung gano'n. Wala naman talaga. Di ba? Kaya yan napaano ako kasi grabe na yung pinagsasabi nun. Hindi ko naman pinanood pero sir, madami nagme-message sa akin, Sir Dongs, ganito yung sinabi niya, ano, sobra na yung ganito. Na hindi niya alam yung mga comment niyang gano'n. Pwedeng makapatay ng tao. Hindi ko naman mabanggit na yung pangalan mo pero pwede tayo magkita kung gusto mo. Para malaman natin ano yung pinuputok ng butsi mo. Kahit saan lugar, pwede tayo magkita. Hindi kita atasan. Kaya yung mga basher, sana magbigay kayo ng magandang advice. Diba? Mahirap kasi yung gumagawa na nga laki ng reaction. Hay, buhay isa lang. So dapat natin yung pahalaga. Kaya kung magkukos kayo ng something na masama sa isang tao dahil sa comment niyo, dahil dyan lang sa gusto nyong kumita at sumikat sa social media, think twice. Kasi buhay ng iba yung sinisira nyo dito sa social media. Na which is nakaka-traumatize. And yeah, di ba? Pwede maging cause ng mga masamang pag-iisip. Pwedeng tapusin yung buhay ganyan. So kailangan ng tao na yun ng support, hindi ng bash, di ba? Supportahan, bigyan ng advices. And kung may mali man, if may mali na wala naman, di ba? Magpatawad tayo dahil iisa lang buhay. Kaya enjoyin kung ano yung meron tayo ngayon, and kung ikaw ay fortunate enough, tumulong ka, hindi yung ganyan yung mga sinasabi mong daming hula na wala namang evidences, dami mo agad na binigay na masamang salita doon sa tao na nanahimik at nag-decide na maging tuloy lang ang buhay. Di ba? Kung ikaw man yon, isipin mo yung mga comment mo dyan. Pero kung tutuloy ka, magkita tayong dalawa. Sahampal ko lahat sa yung evidences. Okay? Yun lang. Tandaan mo, iisa lang ang buhay ng tao. Huwag kang maging cause para mawala ang magandang buhay na yan.